Hello, hello. We are now live. Welcome po sa another let review session natin, teachers. This is episode 14 of our Gen Ed episode, no? Gen Ed series natin sa YouTube channel and as well as dito sa Facebook page. So for our private group or the exclusive review group for Prof Ed and Gen Ed, our enrollment is still ongoing. Pwedeng-pwede pa po kayo humabol. Just send a message no to the Facebook page Study with Reg. Okay, hello, hello. Ayan, may nagme-mention na ng mga friends nila. Thank you po for mentioning your friends. Let them know na mag-start na yung live natin. Okay, so for this session, we'll have 35 items under Gen Ed. But before tayo mag-start sa question number 1, let's have a quick drill muna, no? Ayan, sige, sige. Mini-mention pa nila yung kaibigan nila. Let us wait for the others. Kumusta na po kayo, teachers? Ilang days na lang, no? Parang ang bilis na lang talaga ng oras. Dati, parang ilang buwan pa yon, tapos ngayon, araw na lang. So, hindi na umabot ng buwan. Konting-konting tiis na lang, no? To, konting sakripisyo na lang. Konting pagre-review, konting push pa. Dahil finally, no, this year, makakatake ka na ng board exam and makukuha mo na din yung lisensya mo very, very soon. Makikita mo na yung pangalan mo sa listahan ng mga passers, sa listahan ng top-notchers. Let us claim that. Let us hope for the best, no? And then you do your best also. Ayan. Marami-rami na kayo sa ating Facebook Live. Alright, so let us start, no? So again, for this episode, we'll have General Education, episode 14. Please watch the previous episodes, no? Posted lang naman po siya sa YouTube channel. Yung mula sa episode 1 hanggang sa latest na episode. So both for Gen Ed and Prof Ed yung ating ina-upload sa channel, no? Sige, let's have a quick drill muna before tayo mag-start sa question number 1. Aking adhika, makita kang sakdal-laya. Ang taludtod ay mula sa bayan ko na isinulat ni blank. Bayan ko. Sino po ang sumulat? Ang tanong ha, ang nagsulat. So, iba po kasi yung composer, no? Iba po yung writer. So, sino ang nagsulat ng lyrics? Is it Constancio de Guzman or Jose Corazon de Jesus? Pwede pa dito kahit 2027 pa mag-exam? Of course po, teachers. Pwede. Mas maganda nga po yan kasi nag-advance ka ng nag-review. And in fact, hindi na din siya masasabing sobrang advanced, 'di ba? Kasi mabilis lang po ang panahon. And ngayon, marami pong for the March kasi na magte-take, no? So 2027, marami kasing holidays. Maraming holidays, no? May Halloween, may sa November, no? Tapos may Christmas sa December, tapos sa January may New Year, sa February may Valentine's Day, o 'di ba? So, ang daming ganap. So hanggang mag-March na. So hindi talaga siya super advanced na, no? For if ngayon ka pa lang mag-review tapos March 2027 ka mag-take. So ano na siya? Hindi na siya super advanced talaga. But it's a good thing that you're here. Pwedeng-pwede po. Welcome po kayo dito, teacher. Okay, wala palang number. First question. First question, the answer is letter. Charot, wala laging letter. This is Jose Corazon de Jesus. Oh, walang nagsagot ng Ayan, si Jose Corazon de Jesus ang sumulat. And si Constancio de Guzman ang composer. Compose the music for the song. Di ba the same with our Lupang Hinirang, yung pambansang awit po natin, di ba? Yung composer naman ay si Julian Felipe. Pero yung naglapat ng titik ng ating Lupang Hinirang ay si Jose Palma, di ba? So, gaya din dito, Bayan Ko isinulat ni Jose Corazon de Jesus or si Jose Batute, di ba? And yung composer naman po ay si Constancio de Guzman. Alright, so tandaan natin si Jose Corazon de Jesus, siya si Joseng Batute. Sino naman po si Joseng Sisiw?
Hoseng Sisiw? That's Jose de la Cruz. Grabe, Ma'am Reg, mas nauna ko pa maubos ang mga free session sa YouTube. Si Ma'am, nasa private group na po si Ma'am sa Facebook, pero inuna niya yung mga nasa YouTube channel na mga free session. So, ang dami talaga nating sessions, no? Ilan na to as of now? Ilan na to sa YouTube? Tapos yung nasa private group pa, mas marami pang items. So the more the merrier, the more learning, mas maraming items. Okay, let's proceed. Limang akdang panrelihiyon. Ito tandaan po natin, pag nabanggit ito, ano yung limang akdang panrelihiyon? Ito, unang aklat panrelihiyon na nailimbag sa Pilipinas, ang may akda ay si Padre Juan de Plasencia. Unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, that's Doktrina Kristiyana, Padre Juan de Plasencia. Ito naman po, ikalawang aklat na nailimbag. O kapag may una, tandaan nyo din po yung pangalawa. Pangalawa, no, yung may akda ay si Padre Blancas de San Jose. That's Nuestra Señora del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. Ito po ay mga akdang panrelihiyon. Meron ding pangatlo. Ikatlong aklat na nailimbag sa Pilipinas, akda sa Tagalog ni Padre Antonio de Borja, ipinalagay sa kauna-unahang nobelang nailimbag sa Pilipinas. Ano naman po ito, ang kauna-unahang nobelang nailimbag sa Pilipinas? Ito po yung pangatlong aklat na nailimbag sa ating bansa. That is Barlaan at Diyosapat ni Padre Antonio de Borja. Akda sa Tagalog, no, ni Padre Antonio de Borja. Next, yung ikaapat po, naglalaman ng buhay ni Jesucristo at pagpapasakit nito, binabasa tuwing mahal na araw. What book is this? This is Pasyon. Ayan, Pasyon po ang tawag natin dyan. Binabasa tuwing mahal na araw. Ito naman, akda ni Padre Modesto de Castro, ang tinaguriang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog. Ang ama ng klasikong tuluyan sa Tagalog, tandaan, si Padre Modesto de Castro. Pawang nauukol sa kabutihang asal ang nilalaman ng aklat na ito. Kaya't malaki ang nagawang impluwensya, no? Malaki ang nagawang impluwensya nito sa kaugaliang panlipunan ng mga Pilipino. Ito po ay ang Urbana at Feliza. And this is an example of epistolary, no? Ang pagsusulatan ng dalawang dalaga, no? Na magkapatid nila si Urbana at Feliza, Padre Modesto de Castro. Again, yung limang akdang panrelihiyon, nandyan yung ating Doktrina Kristiyana, no? Nuestra Señora del Rosario, Barlaan at Diyosapat, Pasyon, at yung Urbana at Feliza. Next. Ang blank ay isang maikling tulang karaniwang naglalarawan ng isang bagay na siyang pahuhulaan. Ano ba yan? Bugtong or epiko? Pahuhulaan. Ito yung madalas na nilalaro natin dati. Before pa man may mga cellphone, before pa man may tablet, may iPad. Ay yung mga kalaro natin dati, no, ng mga kapitbahay natin. Ito yung lagi nating sinasabi yung sa mga kaklase natin. Or siguro, ay no, nakaka-relate naman kayo, no? Hindi lang naman siguro ako lang. Ayan, bugtong, correct, no? Bugtong. Ang epiko po kasi, ito yung tungkol sa kabayanihan ng isang tauhan, tapos meron siyang kakaibang um, power, no? Parang meron siyang superpower, may kakaibang kakayahan. Tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpong kababalaghan at di kapanipaniwala. Sige, ano ba mga halimbawa ng bugtong? Ito, mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Ayan, anong bugtong? Ang bugtong na yan, ano ang sagot? That's aso. Ayan, nasagot na tuloy yung ahas. Bastod ng kapitan, hindi mahawakan. That's ahas, no? I know may mga alam kayong bugtong dyan, no? I-share nyo naman sa comment section yung mga bugtong-bugtong na mga riddles, no? Na sinishare ninyo sa inyong mga kaibigan dati.
Yang usong-uso yan, no? Tapos may kapitbahay tayo na matanda na yung palaging umiinom. May ganyan ba kayong kapitbahay? Tapos ang galing niya magsalita, ang dami niyang mga stories sa buhay. Tapos ikaw yung bata, mga bata kayo na kapitbahay, mag ano kayo, mag storytelling, no? Parang session, parang story session, ganyan. So, siguro ngayon hindi na masyadong uso yan, no? But dati talagang meron yan sa mga baryo-baryo. Close pa yung mga magkakapit-bahay bago pa man nagkaroon ng mga panibagong technology ngayon. Anyway, so next. Ang bukanigan ay salitang Ilocano. Balagtasan naman, ito sa blank. Ang balagtasan, Tagalog or Bisaya? Pag bukanigan kasi Ilocano, no? Yung bukanigan literature. Ilocano. Halimbawa, yung biag ni Lamang. Oh. Oh, 'di ba? Ang ano yung mga mga bugtong-bugtong na diyan sa comment section. Oh, what is this? Tagalog, of course. Tagalog. The destination for places on Earth that are of outstanding universal value to humanity is called, natawag natin dito, this is World Heritage. The destination for places on Earth that are of outstanding value. West End is the district theater in England. And Broadway naman po is the district theater of West End. Sa England po yan. Broadway naman kapag sa United States. Broadway sa US. Next. Composer of a waltz often associated with romantic scenes called Blue Danube. Nilagyan ko talaga yan dyan, no? Paano siya i-pronounce. Blue Danube. Johann Strauss or si Frederick Chopin? Blue Danube, that's kay Johann Strauss II. Okay? The kind of traditional paint that uses egg yolk as a binder. Ano tawag natin? Gumagamit po ng egg yolk. So, traditional ito, no, na pamamaraan ng pagpaint na gumagamit ng egg yolk as the binder. Is it tempera or fresco? Pag egg yolk, tandaan po natin, that's tempera. Okay? Tempera. Ang fresco, ito, ang meaning niyan ay fresh. O, yan, fresco, no? Fresh in Italian. That involves applying pigments directly to wet plaster. Okay? Pag applying pigments directly to wet plaster, that's fresco, fresh in Italian. Pero pag gumamit tayo ng egg yolk as a binder, that's tempera. Okay? Ito ay halimbawa, no, ng tempera. The Birth of Venus by Sandro Botticelli. The Birth of Venus by Sandro Botticelli. Oh, so, iba-iba pala yung sagot ninyo kanina. Hati-hati. Hati-hati ang sagot nyo dito. Okay, so ang Birth of Venus, tandaan po, Sandro Botticelli. Who painted Mona Lisa and The Last Supper? Mona Lisa. Okay? O, linawin lang po natin ha, yung kanina po, tempera ito ha, hindi po fresco. Since nakikita ko sa comment section, ang daming sumagot ng fresco. Yung Birth of Venus, ito ay halimbawa ng tempera ha. Tempera po ito. Hindi po ito fresco. Ayan. O, nandyan pala si Coach. Anong inkantadyo? Ito talaga si Coach Ozai kung ano-ano. Yung mga anak mo, Coach, nandito. Yung mga ampol mo din. I'm sure nandito din sila. This is of course Da Vinci. Huwag ka na maligwak dito ha. Kasi paborito ito, no? Who painted Mona Lisa? Laging tandaan. Pag sabing Mona Lisa, probably that's isa no, sa pinaka-famous na painting sa mundo. The Last Supper, this is very common sa kitchen no, ng mga Filipino households. 'Di ba? Yung mga traditional na mga bahay ng Pinoy, mayroong Last Supper talaga. I remember sa bahay ng lola ko, no, meron pang ganito sa kitchen, may Last Supper.
Yan. So, kay Leonardo da Vinci po yan. Si Michelangelo, tandaan po yung monumental marble, yung kanyang sculpture, no? Michelangelo, yung marble na David, which is located in Florence. The astonishing frescoes in the Sistine Chapel and the soaring dome of St. Peter's Basilica, both in Rome, kay Michelangelo din po iyon. Ito yung David ni Michelangelo, no? Yan. Si David, yung made of marble. Kasi pag sinabi nating sculpture, it can either be marble, bronze, or clay. Pwede din, di ba? So, ito din, creation of Adam sa Sistine Chapel. Kay Michelangelo pa rin po iyan. Okay. Kanino to? This is the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. Ito naman. Ano naman po ito? Anong painting po ito? Itong nasa gitna. This is walang Girl with a Pearl Earring ni Johannes Vermeer. So ang debate nila kung saan daw po papunta yung girl, no, pa dito ba, paharap or palikod, 'di ba? So Girl with a Pearl Earring, Johannes Vermeer. Natawa ako sa comment. Parang late na late ito si Teacher Ken. Yung sagot niya, Jose Corazon de Jesus pa. O, kanina pa tong late na late yung comment ni Cher. Alright, my girl with a pearl earring. Meron ding woman with pearl. O ano yan? Hindi po woman with pearl. Girl pa lang siya. Girl with pearl earring. And of course, this is The Starry Night by Vincent van Gogh. The Starry Night. Okay. This one. Ito yung sabi ko na sa mga tahanan. Ako lang ba? Sa pamilya lang ba namin? Or sa inyo din? Di ba may ganito din, no? Sa mga kitchen. Meron pa ba hanggang ngayon? Sa very traditional na kitchen ng mga lola at lolo natin. Meron ba? Meron pa bang The Last Supper sa inyong mga kitchen? Sa lamesa, no? Malapit sa lamesa. Meron to, no? The Last Supper ni Da Vinci. Ayan. And this one. Kanino to? Ay, meron po. Sabi ni ma'am, meron pa din, no? may The Last Supper pa rin. This one, ayan, Edward, 20 years na yung sa amin, ma'am. Grabe, no? 20 years na yung Last Supper na. Okay, Edvard Munch, The Scream. The Scream po ang tawag dito. Okay, how about this one? Yung kanina, yung example ito ng tempera. This is The Birth of Venus by Sandro Botticelli. Alright. As well as si Ma'am Janet also. Meron din sa kanila si Ma'am Faith. Meron ding Last Supper. So, ayan. Ang dami. Okay, ito naman po. So, kasali po ba talaga itong mga paintings, ma'am? Yes. Meron po kasi sa art appreciation, no? May art appreciation sa new curriculum, yung subject na yan. And that includes the famous na mga paintings and mga artists din, yung mga painters, mga painters po from different parts ng mundo. May it be mga international or sa local, no? Dito sa mga Filipino na artist natin. Kasali din siya. This is Le Demoiselle d'Avignon by Pablo Picasso, the father of Cubism. Pablo Picasso. Okay. Next, this one. Ano to? This is kay Eugene Delacroix, Liberty Leading the People, no? 'Di ba? French kasi kaya ganyan pag-pronounce. Eugene Delacroix, Liberty Leading the People. This one ay example to ng surrealism na art. This is The Persistence of Memory by Salvador Dali. The Persistence of Memory. Okay, meron pa pala, yan.
Ito naman po ay American Gothic. Yan yung pamagat ng kanyang painting. American Gothic by Grant Wood. American Gothic by Grant Wood. This one, ito naman po yung The Kiss. The Kiss by Gustav Klimt. The Kiss by Gustav Klimt. Alright, let's start, no? Question number 1. Ang daming drills pa sa umpisa. Start na tayo. Question number 1. Isang batikan at kilalang feministang manunulat na kung saan ang kanyang akda ay nakapokus sa mga kababaihan. Sino siya, no? Siya ang may akda ng bata. Bata-bata, paano ka ginawa? Yan. So, gapo. Sa kanya din yan, dekada 70. Feminism. Ma'am, uploaded po ba ito sa YouTube nyo? Yes po. Since, pag may nakita po kayong free episode, no? I mean, ito, episode number sa taas. Itong, nandito, episode number 14, episode 13, episode 12. I-upload po yan sa YouTube channel. Okay? Pag wala po, yan, sa private group lamang po siya. Number 1, this is letter B, Luwalhati Bautista. Correct. Luwalhati Bautista. Next. Ito ay isang kwento tungkol sa pagpapadala ng prinsipe sa kanyang kapatid na lalaki upang patayin ang mga halimaw sa kabilang bundok. Ito ang tinaguriang alamat ng Mindanao. Bulaklak ng City Jail. Correct. Kay Luwalhati Bautista din po yan. Gapo, dekada 70. Number 2, ano po itong tinutukoy na epic ko? This is Indarapatra at Sulaiman. Ang paglaban sa Dambuhala. Indarapatra at Sulaiman. Next, number 3. Si Lance ay naglilinis ng bahay. Ibigay ang kayarian ng pangungusap. Ayan. Sige nga, ano sagot niyo dito sa number 3? Magkaiba-iba kaya ang sagot ng taong bayan? Number 3. Si Lance ay naglilinis ng bahay. Ibigay ang kayarian ng pangungusap. Pag Filipino major ka, dapat hindi ka ma-wrong dito, ha? Oh, 'di ba? Kasi ilang days na lang board exam na, tapos dapat alam mo na 'to. Filipino diyan, sino mga Filipino majors? Ibigay ang kayarian. Okay, sige, nandyan na. May nag-D, may nag-A. Ang taong bayan ay divided. And ang correct answer ay letter A, payak na pangungusap. Hala, sa mga nag-letter D dyan, sampalin nyo yung self nyo. Ang harsh na, ang harsh. Wag naman. Ganito kasi yan, teachers. Ibigay ang kayarian ang ating tinatanong. Pag kayarian, 'di ba? Payak, tambalan, ganyan po, no? Yung sinasabi niyong di karaniwan, naiintindihan ko din kung bakit yan yung sagot nyo kasi sinasabi nyo may I. Ang di karaniwan, tsaka yung karaniwan, yun yung tinatawag nating ayos ng pangungusap. Okay? Pag di karaniwan, karaniwan, ayos ng pangungusap diyan. No? So sabi dito, kayarian ang tinatanong. That's why payak yung ating sagot. Payak lang, no? Kumaga in English, simple sentence lang siya, no? Si Lance ay naglilinis ng bahay. Yan, very simple, no? Isang, lang siya, thought, no? So, si Lance ay naglilinis ng bahay. Payak. Simple lang na pangungusap. Wala po siyang conjunction or mga pangatnig, di ba? So, pag ayos ang tinanong, ibigay ang ayos ng pangungusap, dyan na tayo magsagot ng di karaniwan. Okay? Sige. Sana pa natuto ha, pagkayarian o nandyan o payak, binubuo ng isang buong diwa o isang sugnay na makapag-iisa. Pagtambalan naman, binubuo ng dalawang buong diwa o sugnay na makapag-iisa. Yun naman, halimbawa, merong si Lance ay naglilinis ng bahay at si Kuya Bubbles ay naglilinis ng sasakyan. Ganun. Naging Lance tsaka si Kuya Bubble pa yung example, no? So, tambalan yon kasi dalawa ang diwa, no? Buong diwa or sugnay na makapag-iisa. Pero kapag hugnayan, eto na, merong makapag-iisa na sugnay, tapos meron ding isang hindi makapag-iisa. Binubuo ng isang buong diwa or sugnay na makapag-iisa, tapos isang hindi buong diwa or sugnay na di makapag-iisa. So, that is hugnayan na, no? Yung isa ay hindi maka-stand alone, yung isa ay maka-stand alone lang siya.
Okay? O, pwede po ba ma-rewind, ma'am, para makorek? Sige, ulitin natin ha. Kapag kayarian ang tanong, ang sagot mo lang ay either payak ba siya, tambalan ba siya, hugnayan ba siya. Pero kapag ayos ng pangungusap ang ating tinutukoy, ayos ng pangungusap, o dun ka na sasagot ng karaniwan or di karaniwan. Alright? So, sana po natuto. Sana natuto ha. Tandaan po natin iyan. Sige, number 4. Ikaw ay may pusong bato. Ibigay ang ayos ng pangungusap. O, dito na. Ayos ng pangungusap. Ikaw ay may pusong bato. O, dito na tayo sa sagot ng di karaniwan. Kasi, sabi nyo nga, may I, di ba? Yung kappa di I. Di karaniwan, may I. So, ganito yan. Ang di karaniwan, mauuna po ang simuno kaysa sa panaguri. Ang simuno, no, that's the subject, then the predicate ang panaguri. So, mauuna, no, si Liza ay nagluluto ng hapunan. So, yung simuno natin si Liza, so nauuna siya sa panaguri. And then, merong I. Pero pagkaraniwan, nauuna po yung panaguri kaysa sa simuno, no? Nagluluto ng hapunan si Liza. O, yon, karaniwang ayos yon. Wala pong I, di ba? Naglalaban ng damit si Aling Maria. Wala pong I. O, dyan ay karaniwan na. Karaniwang ayos. Alright, sige lang. Oh, okay lang yan, okay lang yan, no? Nagkagulo kayo dyan sa ating comment section. Number 5. Sino si Hernenia de la Riva sa tunay na buhay? Hernenia de la Riva. Siya ba si Ildefonso Santos, Amado Hernandez, Alejandro Abadilla, or si Theodore Jenner? Hernania de la Riva ay si Amado Hernandez, yung ating makata ng manggagawa. Kilala po siya sa sagisag na Amante Hernane. Tandaan po natin yan, no? Amante Hernane and Herminia de la Riva at Julio Abrel. So, yun yung mga ginamit niya na sagisag panulat. Nakilala ang kanyang kahusayan noong panahon ng mga Amerikano. Tinagurian siyang National Artist in Literature dahil sa kanyang angking kahusayan sa larangan ng panitikan. Tandaan po natin yung sikat niya na akda, Isang Dipang Langit. Isang Dipang Langit. Amado Hernandez. Okay. Drama blanks to be the most interesting co-curricular activity of the year. Letter A, appear. B, appears. C, appearing. Or D, are appearing. Drama, that is, appears, no? Kasi singular lang naman, no? That's our subject, drama. So, we will use the singular form of the verb also. May S, no? Appears. Drama appears. Next. Makata ng manggagawa. Yes. Tama po, si Amado Hernandez. Isang dipang langit. Sa kanya po iyon. What organism would most likely be in an Arctic environment? Arctic. So, pag Arctic, no, nasa north, malamig. Malamig po, malamig. Napapalibutan ng yellow ang paligid. Wala pong crocodile doon. Walang Maya bird. O, walang turkey. Merong narwhal. Ano ba yung narwhal? Yung parang siyang unicorn sa dagat. Yun yung narwhal. Parang unicorn sa dagat. Ito yung narwhal. Yan, no? Meron siyang, parang sungay, ganyan. So, nandyan yung walrus, no? Yung Arctic fox, the polar bear, yung seal or sea lion, meron din. So, sa Arctic sila. Mga mammals sa Arctic. Yung sa Antarctic naman po, sa south po ito, ang penguins. Wala pong penguins sa North Pole, ha? Nasa south lamang sila. Yung mga mammals kasi nasa north. Yung sila, mga birds, dito din sila sa Antarctic or sa south. Okay, number 8. Which Asian country was never colonized by a Western power? Which Asian country was never colonized by a Western power? This is letter D, Thailand. Thailand, formerly known as Siam.
is the only Southeast Asian country that was never colonized by a Western power. It managed to maintain its independence by skillfully navigating the colonial ambitions of Britain and France, even ceding some territory to them to act as a buffer state. 'Di ba? Ang walrus, sige late ko nabasa yung comments. Ang walrus, ito po yan, no? Ito yung walrus nung nasa gitna. May thick blubber siya kasi sobrang lamig naman, no? For insulation. Sobrang lamig naman ng paligid nila. Ito yung narwhal. Ito yung mayroong, yan. Para siyang unicorn sa dagat. Sige, number 9. A pupil has normal intelligence but consistently struggles to recognize words, decode written language, and read fluently. Which learning difficulty is most likely involved? That's That's dyslexia because we are talking here about reading disability. Nahihirapan siya, no, with words, with decoding written language, read fluently, mahihirapan siya ganyan, sa mga ganyan. So that is dyslexia, reading disability. Pag motor coordination, problema sa motor coordination, that's dyspraxia, no? Pag mathematics, dyscalculia. Ang dysgraphia naman po ay writing disability. Number 10, which term refers to the variety of living organisms found in an area or on Earth as a whole? Is it biomass, biodiversity, biosphere, biogeography? Ma'am, ang daming bio, di ba? Bio is life. Bio means life. Ano po tong term na hinahanap natin? Variety of living organisms sa isang area or on Earth as a whole. May variety of living organisms. Okay, although very tempting to answer biosphere, but this is letter B, biodiversity. Dahil sa words na variety of living organisms. Variety of living organisms, the specific na sagot ay biodiversity. Sorry, biodiversity. Ang biosphere, very general na kasi ito. No, this is the general sphere kung saan matatagpuan ang buhay sa ating planeta. So, very general siya. Ang specific na term na hinahanap ay ang biodiversity. Okay? Number 11. What was the newspaper of the propaganda movement that advocated reforms in the Philippines? Newspaper ng propaganda movement, tandaan, that's the La Solidaridad. Newspaper, pag propaganda movement, La Solidaridad, pag katipunan, newspaper ng katipunan, that's Kalayaan. Okay, Kalayaan. Ano naman po yung itinatag ni Dr. Jose Rizal? Ito naman yung La Liga Filipina. Kanino naman po itong La Independencia? Kanino po ito? Kay General Antonio Luna. Okay? Number 12. The imaginary line that divides Earth into the northern and southern hemispheres. Imaginary line. North and south. Northern hemisphere and southern hemisphere. What imaginary line is that? That's letter A, the equator. Kapag nag-divide po siya sa north and south, that's the equator. Pag sinabi naman natin sa east and sa west, sa east tsaka sa west, anong imaginary line niyan? That's prime meridian. Okay? Pag eastern and tsaka western, prime meridian. Pero pag north and south, that's the equator. O, tanong, ang equator ba latitude or longitude? Equator, latitude or longitude? Equator is latitude. Oh, ang prime meridian ang longitude. Okay? Number 13, which is not primarily associated with sculpture. Not primarily associated with sculpture, that's of course acrylic paint. Kasi paint siya. Sa painting siya, hindi siya sa sculpture. 'Di ba? So, this is marble na sculpture. This one naman is made of bronze. And ito si Pokemon, clay. Oh, clay siya. And this is the acrylic paint. So, for painting po siya mostly. Next, number 14.
Which organism functions as a decomposer in an ecosystem? Is it letter A, goat, B, grass, C, human, D, bacteria? Decomposer. This is letter D, bacteria. Mga hindi pala nalagay ang picture. Ang mga decomposers, ang trabaho nila mag-break down ng mga nutrients. No? Especially sa mga galing sa mga dead organisms, binabalik nila, parang nire-recycle lang, no, yung nutrients, binabalik nila sa lupa, and yung mga nutrients na yun, gagamitin po yun ng mga halaman. Yung halaman naman, kakainin naman ng primary consumer, kakainin naman ng secondary consumer, tertiary consumer, quaternary consumer, hanggang mamatay yon at mabalik naman, ma-decompose naman at mabalik na naman sa lupa. So, mga decomposers, bacteria, fungi, yung even earthworms, no? Mga decomposers din po sila. Okay, number 15. A researcher investigates whether increasing the duration of light exposure affects the growth of mung bean seedlings. All plants receive the same amount of water, soil type, and fertilizer, which is the independent variable. Independent variable. Sige, intindihin pong mabuti ang given. Hanapin diyan ang independent. 'Pag independent, siya po yung nagko-cause, no, ng pagbabago. The cause, that's the independent variable. Yung binamanipulate po. Okay, may nag-B, may nag-D, may nag-C. Oh, walang nag-letter A. B, C, D. Kompleto kayo. B, C, D. This is letter B, duration of light exposure. Di ba pag independent variable, yun yung binabago-bago natin, manipulate natin. Um, Tapos, yung independent variable, siya yung magkakos siya yung cause, no? Siya yung dahilan. Tapos, yung dependent variable, that would be the effect. Halimbawa, no, dito, increasing the duration of light exposure affects the growth of the mung bean seedlings. So, yung growth ng mung bean seedlings, ito yung magiging dependent variable natin. Kasi yung exposure, yung duration, no, ng light exposure, that will cause an effect to the dependent variable that affects the growth of the mung bean seedling. So, yung pag ang independent variable, that's the duration of light exposure. Tapos, yung growth ng mung bean seedlings, that's the dependent variable. At meron pa tayong isang uri ng variable, yung tinatawag nating control ng mga variables. Control or the constant ng mga variables. And that is, sabi dito, all plants receive the same amount. That's the constant, no? The same amount of water, yung soil type na ginagamit mo, dapat pareha lang yan sila, no? Because that would affect the growth of the mung bean kapag iba-iba yung soil type. And the type of fertilizer na nilalagay mo, dapat pareha lang yan. Dapat pareha lang din ng amount, no, ng fertilizer na nilalagay. So, yun yung mga constant variables natin, no? Mga control variables. Okay? So, ang independent, that's the duration of light exposure. And dito no, dito sa scenario ha, dito sa word problem na ito, magdidepende po siya kung ano yung tinatanong, kung ano yung given, okay? So ang minamanipulate natin ay ang duration ng exposure niya sa sunlight. So sa light rather, wala namang specific na sunlight to. Sa light, no, duration of light exposure. So that's the independent variable. That's the cause. And yung dependent variable, that's the effect. So, ang effect niya, ang growth ng mung bean seedlings. Okay, number 16. Students test whether fertilizer concentration affects tomato plant height. Each group receives a different fertilizer concentration, but the same amount of sunlight and water.
Why should sunlight and water be kept constant? In this case, yung fertilizer concentration, that's the independent variable. Yung height ng plant tomato, that's the dependent variable. 'Di ba? And then same amount of sunlight and water. Therefore, si sunlight and si water, ito yung mga constant or controlled variables natin. Now, bakit kailangan constant ang sunlight and ang tubig? Letter A, to serve as additional dependent variables. B, to increase the number of experimental groups. C, to prevent them from confounding the results. D, to convert the investigation into a field study. Bakit kailangan constant ang water and ang sunlight? Number 16, this is, okay, may nag-C, may nag-A. The correct answer po ay letter C. Huwag na natin tong gamitin si dependent variable na maging additional. Ang dependent variable lang natin dito, yung tomato height. Yung height ng tomato, yun yung dependent variable. Pero, kailangan constant si water and si sunlight kasi sila yung mga controlled variables, no? To prevent them from confounding the results. Kasi kung babaguhin mo din yung sunlight and then the water na ididilig mo dyan sa tanim na yan, eh, that will make confusion, no? That will cause confusion. So, ano ba yung confounding variables? That's the variable that influences both the independent and the dependent variable and leads to spurious association. So, magkakaroon ka na ng confusion, ng false na result. So, hindi na siya tama, no? Hindi na siya reliable. So, yan yung mga confounding variable. So, kailangan merong standard, merong constant or controlled variable para may pagbabasihan ka, may basis ka for comparison din, 'di ba? So, isa din yan, no, na function ng constant variable. Okay. Confounding means affecting the impact of the independent variable to the dependent variable. Yes, that's correct. Halatang science major talaga, no? Sige, number 17. Researchers test a new nutrient solution on algae. Tank A receives the solution, while Tank B is maintained under identical conditions without it. What is the primary function of Tank B? Again, researchers test a new nutrient solution on algae. Yung Tank A receives the solution. Si Tank B naman, maintained under identical conditions without the solution, di ba? Walang solution. So, ang kaibahan lang ni Tank A at saka ni Tank B, yung solution na nilagay, no? So, nilagyan ng solution si Tank A, si Tank B, walang nilagay na solution sa kanya. So, what is the primary function of Tank B? Letter A, it determines whether the dependent variable is valid. B, it ensures the organisms received equal treatment. C, it increases the magnitude of the experimental effect. D, it provides a baseline against which effects are compared. Number 17, dito na, sagot, letter D. That will be our basis for comparison. That's the controlled, no? The controlled variable, the constant. It provides a baseline against which effects are compared. Kumbaga, yung parang siya yung brand X, no? Yung mga nasa commercial, tapos yung nilalagay na solution. So, yan yung product na iti-test mo. Kung may effect ba siya sa mga algae na meron sa tank. So, yung wala pong treatment na nilagay, walang solution na nilagay, yung tank B, yan yung pagiging basihan mo kung effective ba yung solution, yung nutrient solution na nilagay kay tank A. Okay? Sige. Do not forget no to show your love and support to our YouTube channel. Kindly go to our channel po and leave a comment to the comment section sa mga videos po natin. And that way, that would also help me no to continue doing this to increase also our reach to other people na gusto pong mag-take ng board exam and anong tawag dyan, ma-suggest din po sa kanila
yung mga videos natin. Okay? So, do not forget to leave a comment po, teachers, and I would appreciate that also. Sige, number 18. A study accidentally leaves a metal spoon and a wooden spoon inside a bowl of hot soap. After several minutes, the metal spoon feels much hotter. Why? Merong metal spoon, merong wooden spoon, no? Tapos, after several minutes, yung metal spoon feels much hotter. Mas mainit na siya compared kay wooden spoon. Bakit? Letter A. Metal conducts thermal energy more efficiently. B. Wood absorbs thermal energy more efficiently. C. Metal produces additional heat through friction. D. Wood reflects thermal energy toward the soap. The soup, rather. Number 18, correct. Letter A, no? This is conduction, right? Na heat transfer. And ang metal ay isang good conductor ng heat. The metal is a good conductor ng thermal energy or ng heat. That is why mas mainit, no, yung metal compared sa wooden na spoon. Mas mabilis yung pag-transfer ng heat sa kanya. Next, number 19. A researcher has already formulated hypothesis concerning soil acidity and seed germination. According to the research process, what should generally come next? Ma'am, ang dami pong parang research na mga questions ngayon. O, syempre, hindi naman nawawala ang research, no, sa Gen Ed, sa Prof Ed, pati nga sa majorship, sa kahit hindi ka science major, no, sa social studies, sa Filipino, sa English, meron yan, no, meron yang research. What is the answer here? What should generally come next? Thank you, Ma'am Ling, for your kind words. Ang cute-cute po ng aso niyo, Ma'am. 19, of course, letter A. Design the research methodology. Meron ka ng hypothesis. Ano gagawin mo? You conduct an experiment. O, tapos yung pag conduct mo ng experiment, syempre may procedure yan, no? May method yan na kailangan mong i-follow. So that is why you need to make a research design or research methodology. And that is chapter 3 already, no? Ang research methodology. So, tandaan po natin itong mga parts ng research paper. Of course, nandyan yung title that reflects the title of the research paper. Dapat, no, yung title pa lang, meron din tayong tamang paraan ng pagsulat ng title. Hindi yan pwedeng kung ano-ano lang ipamagat mo dyan, no? So, pangalawa, we have here the abstract. So, the abstract, very concise na summary ng research paper. Yan yung unang-una mong, next to title, no, yung pangalawa mong babasahin, di ba? Nandyan na, no, parang overview na siya ng study. Yung objectives nandyan, yung methods, the key findings, and the conclusions. Nakalagay na yan sa abstract. So, proceed to chapter 1. That's the introduction, the background of the study. Nandyan na yan, no? The problem or the question, the rationale for your study. Sets the context for the research by discussing the background information, stating the research problem or question. No? Nandyan na yan sa introduction. And chapter 2. Tandaan po natin, teachers, ang chapter 2. Sige, zoom in ko lang ng konti para mabasa. Literature review summarizes and analyzes relevant existing research and literature related to the topic, highlighting the gaps in knowledge that the current study aims to address. Tandaan po natin pag chapter 2, literature review, the review of related literature, no, yung RRL. So, ang pinaka-purpose niyan is para ma-highlight yung gaps. Kung ano ba yung kulang pa or mga nagawa na, no, sa tungkol dyan sa study na yan. Tungkol dyan sa specific na research mo. So, that is literature review. Pangatlo, yung chapter 3, that's the methodology. It describes the research design, yung participants or yung subjects, the data collection methods, the research instruments, no? Nandyan na yan yung tools mo, and the data analysis procedures. Nandyan na din. Pagdating sa chapter 4, syempre, no, may results ka na. So, you present that, you present the results, and then mayroon ng interpretation or kumbaga analysis ng results. So, merong naka-table, tapos sa baba may nakalagay na interpretation, no? Tungkol saan ba ang nasa table 1, table 2, ganyan.
And then panghuli, na chapter ay ang chapter 5. That includes the summary, the conclusion, the recommendations. No? Summarizes the main findings of the study and recommendation for future studies and researchers. And then next, nandyan yung references, yung mga cited sources mo. Naka-arrange yan, no, alphabetically. Merong specific or specified na citation format. Usually, ginagamit yung APA format, di ba? So, naka-arrange po yan alphabetically. Okay? And then, appendices, dito na, no, yung mga questionnaires na ginamit mo, yung mga transmittal letters, yan, letters tuloy, transmittal letters, yung mga legal documents, yung mga consent form, nandyan na yan. Mga supplementary materials referred to or have been cited in the study, nakalagay yan dyan sa appendices. Okay? Alright, sige, do not forget ha ang research. Free po ba mga videos nyo sa YouTube, ma'am? As of now po, Ma'am Novi, yes po, ma'am. Mabibigyo nyo lang naman po. Tingnan nyo lang po ha, yung channel. It's still the same name with a Facebook page na Study with Reg. So, nakalagay po yan dyan yung mga episodes na ina-upload na natin for Prof. Ed and Gen Ed. Okay, next, number 20. A researcher summarizes previous investigations, compares their findings, and identifies an unresolved issue that the present study will address. In which section should this discussion primarily appear? Nandyan ang summary ng previous investigations. Tapos, kinumpare mo yung findings and identify an unresolved issue, yung mga gaps ng study. And that is the literature review. Anong chapter ito? Ang RRL? Anong kabanata po ito? Kabanata 2. Chapter 2. The RRL. 21. A biology teacher wants to identify the laboratory score obtained by the largest number of students. Which statistic should be used? A. Mean. B. Mode. C. Median. Or D. Range. Ano yung gusto niyong i-identify? Obtained by the largest number of students. The score obtained by the largest number of students. That's the mode. 'Di ba? Ang mode, that's the most frequent na paulit-ulit, no? Most frequently appears sa dataset. That's the mode. So, ito yung measures of central tendency. We have the mean, that's the arithmetic average of all the values. I-add mo lahat, i-divide mo kung ilan lahat, no? So, that is the mean. And the median is the middle value when the data are arranged in order. Tapos the mode naman po, that's the value that appears most frequently in the dataset. So, pwedeng marami ang modes, no? Ang mode, no? So, pwedeng ano siya, pwedeng uni, pwedeng bimodal, or pwedeng multi. Sige. Next, number 22. A researcher calculates the difference between the highest and lowest scores in a data set. Which measure has been obtained? The highest and the lowest. Of course, this is the range. Okay? Pag range, highest minus the lowest. That's the range. Ganun lang siya kadali ang range. Hanapin mo ang pinakamalaki dyan sa dataset. Tapos yung pinakamaliit, yung difference nila, that's the range. 23. A student places celery stalks in water containing red food coloring. Several hours later, red coloration appears in the leaves. Which tissue primarily transported the colored water upward? Di ba sa ating plants, merong vascular na mga plants. Pag sinabing vascular, meron sila nitong tissues na xylem and phloem. Ang tanong, which tissue primarily transported the colored water upward? Ano ba yung vascular tissue na nagkikerry ng tubig sa mga halaman? Water, that's the xylem. Okay? Pag tubig, that's the xylem. Pero pag sinabing glucose or yung sugar, phloem naman po iyon. Okay? Pag phloem, yung sugar or the glucose.
So, the main function of the xylem na vessels, no, yung pagtransport ng tubig, mga mineral salts, from the roots, no, galing sa roots, upward. Pataas lang, no, one way lang yan siya. Upward only. So, galing sa roots. Kasi ang roots naman, ang nag-a-absorb ng tubig, ng nutrients from the soil, no? Ang roots po. So, pag nagdidilig kayo sa halaman, yung roots ang diligan nyo. Kasi siya ang nag-a-absorb ng tubig, ng mga minerals. Siya po, yun. Si xylem naman, ang main function niya, mag-transport ng food, no? Yung sugars na ginagawa po sa dahon. Di ba kasi sa dahon naman ang photosynthesis. The site for photosynthesis ay sa leaves. Kasi nandyan yung chloroplast, nandyan yung organelle ng cell nila na mag-produce ng food, which is sugar, yung glucose. So, kailangan niyang glucose na yan mag-travel sa different parts ng halaman, um, and through the phloem siya. And yung direction of flow niya ay two-way. So, pwedeng up and down. Okay? Sige. Next, number 24. Which safety measure is commonly implemented in industrial robotics to prevent accidents? A. Playing music. B. Emergency stop buttons. C. Watering plants. Or D. Sending emails. Industrial robotics. That's letter B, emergency stop buttons. Ano ba yung robot? Tandaan po natin ang robot ay ang machine, no? Not simple. A machine usually programmable by a computer that can carry out a complex series of actions automatically. Especially right now with the trend of artificial intelligence, mas grabe na yung mga robots. 'Di ba? They can carry out complex na mga functions. And speaking of robots, no, we have here Laws of Robotics by Isaac Asimov. Tandaan natin to, no? Si Isaac Asimov, siya yung gumawa ng 3 laws of robotics. Una, dapat yung robot must not injure or harm a human being. Dapat yan yun. So, yung mga gumawa ng robots, yan yung pinakaunang isa-isip, dapat yung robot ay hindi siya pinoprogram to hurt a human being. And then, pangalawa, a robot must obey the orders given to it, no, by human beings unless such orders would conflict with the first law. So, yung robot, nakadesign yan dapat na mag-follow siya ng orders ng human beings given na hindi po lalabag sa first law, no, which is wag mag-harm ng tao. And pangatlo naman na law, a robot must protect its own existence. So, para siyang may self na program na kaya niyang i-fix yung mga nasira na parts niya. 'Di ba? So, ito ay ginagamit na, no, sa mga space rovers na atin pong pinapadala sa Mars. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or the second law. So, basically, nakasentro pa rin siya na dapat yung robot ay hindi talaga mangha-harm ng tao. Okay, so a robot must protect its own existence. That's the third law of Isaac Asimov sa Laws of Robotics. Okay, number 25. What is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion. By the way, sa mga science majors natin dyan, yung enrollment for the September 2026 ay ongoing pa po, no? Mamayang gabi, we'll have the session 34 na, no? Session 34 for the science instruction. 25, Newton's second law ay ang letter A. Force equals mass times acceleration. Ano ba yung tatlong laws of motion? Ang first law, the law of inertia. Every body, yan, remains in a state of rest or uniform motion unless acted upon by a net external force or yung unbalanced na force. Law of inertia. The second law naman po, that's force equals mass times acceleration. The amount of acceleration of a body is proportional to the force and then inversely proportional siya sa mass. So, pag mas malaki yung mass, mas marami ang amount of matter present, mas malaki ang kailangan niya na force para mag-accelerate.
And then the third law, for every action, there is an equal and opposite na reaction. Okay? So, that's the law of interaction. For every action, there is an equal and opposite reaction. 26. Which double membrane organelle with its own DNA and ribosomes produces ATP via oxidative phosphorylation? Anong organelle po ito? May sarili siyang DNA niya. Meron na din siyang ribosomes. And the ATP. This is the letter B, mitochondria. Mitochondria po ito. ATP production, di ba? That's the energy currency of the cell. The powerhouses of the cell. Kaya nga siya powerhouses kasi the ATP production ay nandyan sa kanya. Okay, number 27, what is the boiling point of water at standard atmospheric pressure? What is the answer here? Number 27, ayan, may nabudol na. 27. This is letter C. Hala ma'am, hindi po ba 100 degrees? Hindi po. Ang letter A, 100 degrees Fahrenheit ito. Mali. Ang 212 degrees Fahrenheit, that is equivalent to 100 degrees Celsius. So the boiling point of water at the standard atmospheric pressure, 100 degrees Celsius, di ba? If you convert that to Fahrenheit, that is 212 degrees Fahrenheit. Huwag po magpabudol sa 100, di ba? Nabudol, ang daming nabudol, no? 100 degrees Fahrenheit ang nakalagay, ha? So, magkaiba po yan na unit of temperature. So, we have here the boiling point of water. Everest, sa Mount Everest, no? Kasi that's the highest peak natin dito sa Earth. Kung babasihan lang dito from the baseline sa baba hanggang sa peak niya, sa taas. The boiling point here, mas mababa, no? The higher the altitude, the lower the boiling point. Kasi the lesser the pressure then. So the pressure would affect the temperature, 'di ba? May relationship ang pressure and ang temperature. Directly proportional yan sila. And sa sea level, that is why 100 degrees Celsius. Dito naman sa Dead Sea, mas mataas, no? 101.4 degrees Celsius ang boiling point ng tubig. Okay? So, pag dun ka sa mga matataas na bundok, mas madali mag-boil ang tubig. Ayan. Alright. Number 28. Malapit na po, no? Konti na lang. Laban. Ligwak pero natuto. Sige. 28. Which of the following materials is the best conductor of electricity? By conductor, it allows the electricity to travel, no? The electrons to flow. That's silver. Ang silver ay metal, and metal is a good conductor of heat and electricity, right? So, rubber, plastic, tsaka yung glass, mga insulators, yan sila. Yung insulators, little to no flow lamang. So, rubber, yan, very good insulator. Kaya nga, no, dapat pag nasa science laboratory ka, recommended na mag-rubber shoes talaga. Kasi pag may mga electrical problems, no, yung rubber, insulator siya. Yung glass, insulator din yan. Ang oil, diamond, dry wood, mga insulator yan. Yung mga very good na conductors, we have silver, gold, copper, that's yung ginagamit natin sa mga kuryente natin, no? Copper, steel, seawater, yan, mga conductors po yan ng electricity. 29. Which organ system is primarily responsible for transporting oxygen and nutrients throughout the body? Ang tinatanong po ay ang system. System. Magkaiba ang organ tsaka yung organ system, no? O ito, cells lang naman to, hindi natin inasagot. Ito, heart and lungs, ito ay mga organs. Nervous system or circulatory? Of course, that's the circulatory system. May nakikita akong comments, no, on this question. Sagot nila blood, which is wrong. Kasi ang tanong po ay system, hindi naman po system ang blood.
Ang system ay circulatory. Okay? Circulatory system po. Letter D, circulatory system. 30. What type of energy transformation occurs in a flashlight? You're my flashlight. Char. Flashlight, that's chemical to light. Tandaan po natin ba kasi yung mga nasa batteries ng yung chemicals na nasa batteries, no, yung mga lithium, tapos makakonvert siya to electrical energy and then eventually to light or radiant energy. So, chemical to light, that's sa energy conversion or energy transformation if we are talking about the flashlight. Next, which metal is liquid at room temperature? Which metal? Metal po ha, metal. Metal naman pong lahat ng options. Which metal is liquid at room temperature? That's the mercury. Ano po ang chemical symbol ng mercury? Ang element symbol niya. Mercury is Hg, no? Hg. Ayan, mercury. And that's the only metal that is liquid at room temperature. Bakit kasali to si bromine? Kasi si bromine, this is non-metal, no? And this is the only non-metal that is liquid at room temperature. So, pag sinabi po nating metal, ang isagot natin, mercury. Pero kapag non-metal, ang isagot natin, bromine. Ayan. Okay. Alright. That's enough for science. Let's proceed. Who is the author of the famous tragedy, Hamlet? A. Jane Austen. B. William Shakespeare. C. Charles Dickens or D. Emily Bronte. 32. Hamlet, of course, that's William Shakespeare. The tragedy of Hamlet. Hamlet, to be or not to be? Which American author is famous for his short stories, including The Telltale Heart and The Raven? $33. What's the answer? May nag-B, may nag-C. The Telltale Heart and The Raven, mga works po yan ni Edgar Allan Poe. Si Edgar Allan Poe, ang father of Gothic and horror fiction, also the father of detective fiction, the father of horror and detective stories. That's Edgar Allan Poe. Okay, ano po ang sikat na akda ni Herman Melville? Yung laging tinatanong sa let. Herman Melville. That's Moby Dick. Yan. Nathaniel Hawthorne naman. Nathaniel Hawthorne, that's The Scarlet Letter. Ayan. Si Mark Twain, The Adventures, no? Mark Twain, ito siya si Samuel Clemens, no? The Adventures of Tom Sawyer, The Adventures of Huckleberry Finn. Alright, sige. Next, number 34. Scorching of tongue on a hot coffee is an example of heat transfer through blank. Conduction, convection, radiation, or conservation. Scorching of tongue on a hot coffee, that is conduction. Dahil meron pong direct transfer, direct contact. Yung tongue mo ay directly nakatouch sa hot coffee. So, merong conduction, no? Direct transfer of heat through contact. Pag convection, the heat transfer is through the fluid movement. So, pwedeng sa gas or sa liquid. Radiation naman po, yung heat transfer ay hindi kailangan ng medium. It is only through the EM waves. Halimbawa, yung radiation from the sun. No? It travels sa space, yung heat. So, nakarating yan dito sa ating Earth's surface na hindi po kailangan ng medium. So, it's only through the electromagnetic waves. 35. Who among the following Filipino statesmen was the most vocal to speak against the country's foreign policy of close association with Americans? Sino ba to? Si Manuel Quezon, si Cayetano Arellano, si Claro M. Recto, or si Jose P. Laurel? We're almost done. 35.
Okay, this is of course ay, bakit may nandiyan yung check? Hala ka girl. Nasa taas. Ano ginagawa mo diyan? Claro M. Recto. Great Dissenter of all nations. So the Great Dissenter, Claro M. Recto, the proponent for the Rizal Bill, no, the Rizal Law na RA 1425. Claro M. Recto. All right, that ends, no? That's the final question for our episode 14. Uh, um, I'm leaving you with this beautiful Bible verses. The Lord will stand with you and give you strength. In times na parang pakiramdam mo napapagod ka na dahil sa mga pagsubok sa buhay, remember this one, no? Our Lord will give you strength. God is faithful and He will not let you be tested beyond your strength, but with the testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure it. Kayang-kaya po natin yan, no? Ipasa ang board exam, ilaban natin ang ating dreams, yung ating gusto na makuha, yung ating lisensya, because yung license na yan, that would be the stepping stone, no? For many opportunities. Hindi lang sa DepEd, pwedeng sa ibang bansa, pwedeng sa kung ano man yung field of work na papasukan mo, magagamit din yung lisensya na yan. Okay? Because that would be your, ano, yung na eligible ka. Eligible. 35 items lang po, pero na-refresh sa phone ko, libo-libo. Ang dami. Ayan. Alright. So, thank you everyone. Continue to pray. Don't forget, no, that our Lord will give us strength sa challenge na ito sa pag-take natin sa board exam. Okay? So, bye-bye everyone. And sa mga science majors dyan, see you later for our session 34 for our science instruction. Bye-bye! Don't forget to leave a comment ha sa ating YouTube channel. Okay? So that way, that is your way also of showing your love and support to the channel. Kindly leave a comment manifesting LPT soon with high board rating. Alright, so bye-bye everyone!